Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri
wondering from the start, what is God's lead for me? Prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's lead for me? In His time, He will make it happen. In His time, He will grant your heart's desire. In His time, with His grace and power, anything is possible. In His time, prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's lead for me? In His time, He'll make it happen. In His time, He'll grant your heart's desires. In His time, with His grace and power, anything is possible. In His time, in His time, He'll make it happen. In His time, He'll grant your heart's desires. In His time, with His grace and power, anything is possible. In His time, anything is possible. In His time, anything is possible. In His time. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Good morning sa ating Good Panginoon morning. at sa ating lahat. Sa lahat ng mga kapatiran natin na nandirito at nasa live streaming sa kanilang Facebook, naka-open na. Magandang umaga po sa ating lahat. At glory to God at muli niya tayong binigyan ng isang araw, isang magandang umaga upang tayo po ay muling makapag-aral ang kanyang mga banal na salita. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay mag-opening prayer. Yes, Lord. The Lord is good all the time, and His faithfulness remains forever. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito na muli. Ang kalakasan ng aming physical na katawan ay nagdudulot ng kasiglaan upang aming ang espiritu ay muli makapagpuri, makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Sa umagang ito, Lord, punuin mo po ang aming kaisipan, ang aming puso ng magagandang bagay na nakukuha namin na babanggit sa iyong banal na salita. Kaya sa umagang ito, Lord, kaming tinalaga mo upang magbigay ng banal na salita. Hayaan mo ang aming puso, ang aming kaisipan ay taglayin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mamutawi sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. To all our sa lahat ng aming gagawin, Lord, Ikaw ang manguna at ang aming puso ay nagagalak sapagkat muli tinatanggap namin ang kapangyarihan ng iyong banal na salita sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Purihin ang ating Panginoon at sa pagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral na tinatalakay natin dito sa ating Good Morning Jesus ay pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa the ministry of excellence at itinigyan natin ang title nito ng Good and Faithful Servant. Ngunit bago po natin umpisahan yan para po sa ating word of the day, yung 1 Timothy 6 verse 6. Now, godliness with content is great gain. Magandang salita po ito mga kapatid. Kaya memorizein natin ang pagiging makadiyos ay isang mabuting bagay na dapat ay ugaliin natin. Ito po ay mabuting biyaya para sa ating lahat. Tayong lahat na nananampalataya sa ating Panginoon, tayong lahat na sumusunod sa Kanya, mabuti po na mamuhay tayo na nakaugnay sa ating Panginoon. At para po sa ating pag-aaral ngayong umaga,
Ang ating verse ay nandito sa Matthew 25 verse 21. Okay. This morning we go to the Ministry of Excellence Part 3, Good and Faithful Servant. Matthew 25 verse 21, Well done, you good and faithful servant, said his master. You have been faithful in managing small amounts, so I will put you in charge of large amounts. Come on in and share my happiness. Sa Tagalog mga kapatid, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Ano ang ipinupunto ng mga salitang ito ng ating Panginoon? Ang punto ng talinghagang ito ay kung paano inaasahan ng Diyos na gamitin ng kanyang mga tao, ng kanyang mga creation, lalong-lalo na tayo na pinili niya upang magpahayag ng salita ng kapangyarihan ng kanyang mga banal na sila. Binigyan tayo ng mga talento, mga kasanayan, and of course, mga pera, ari-arian, mga mapagkukunan, mga kakayahan natin, at sa simpleng bagay na ating ginagawa, kailangan ito ay gamitin natin sa ating kahusayan na binigay ng ating Panginoon. Gaano man ang binigay sa iyo ng ating Panginoon, magsisimula yan sa isang maliit na bagay, subalit palalakihin niya ng Panginoon sapagkat nais niya ang creation, ang tao, bilang tagapamahala ng buong daigdig na binigay niya kay Adan noon, ay mapaglingkuran natin ng lubusan ang ating Panginoon na may kahusayan. Ito ang ipinakikita sa atin ng Panginoon sa sinabi niya dito sa Matthew 25, na sa pagdating ng panahon na tayo magsusulit sa Kanya, masasabing ng ating Panginoon, well done, you good and faithful servant, sapagkat ang pinamahala ka sa iyo ay nagawa mo ng mabuti at ito idadagdag ko pa sa iyo habang ikaw ay naglilingkod sa akin. So we will be rewarded with greater opportunity to enjoy when He returns. Sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Purihin ang ating, okay. ano man ang inyong ginagawa, sige, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahan ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng kantimpalang inilaan niya para sa iyo. Dito ay ini-encourage tayo na lahat ng ating gagawin ay gawin natin ng buong puso. So, importante yan yung buong puso. Lahat ng abot ng iyong makakaya. At kung meron ka pang magagawa pa na makabubuti, makakaayos sa iyong ginagawa, ay gawin po natin mga kapatid. At ating mapapansin ngayon, lalong-lalo na ngayon po sa kapanahunan natin, ang mundo ay nababalot sa panahon na ang mga gawa ng mga tao ay pangkaraniwan lamang. Oo, merong mga taong talagang masipag, they go over and beyond the regular or yung pangkaraniwang gawain. Ngunit alam natin na ang lahat o ang buong mundo ay nababalot sa pangkaraniwang gawain. At ang isa sa mahalagang dahilan na yan ay kasalanan. Ay nagpapababa ito sa atin ng quality ng ating buhay at quality ng ating gawain. Napakarami ng mga potentials, napakarami ng mga kaloob ng Panginoon, napakaraming mga pagkakataon na sana ay gamitin natin upang malagyan natin ng kahusayan ng ating uri ng pamumuhay at lahat at anumang gawain natin. Lalong-lalo na kung tayo po ay inatasan ng Panginoon sa gawain ng pagpapahayag ng kanyang banal na salita. At kung tayo po ay magiging lax, hindi tayo talaga gaganap ng mahusay sa ating gawain, at kung magiging ganito ng ganito ang ating magiging kaugalian, darating po ang panahon, alam nyo, hindi na tayo magiging interesado na ayusin ang ating gawain.
Sa kaharian po kasi ng ating Panginoon ay kakaiba po ang mga manggagawa, tayong lalo na nakapaloob dito sa ating church. Ang mga ministro ng Diyos, kung nais natin pong tunay na kumatawan sa ating Panginoon, ay dapat na bigyan natin ng kahusayan ang ating gawain at hindi pangkaraniwan lamang. At sa pamamagitan nito ay mahahayag ang kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagdadala ng mga karaniwang tao lamang upang gumawa ng gawain bagkus kung meron man, ito ay kanyang pinagpapala, tinutulungan niyang lumago upang sa pagganap ng kanyang gawain bilang isang tinawag ng Diyos ay kanyang mabigyan ng kadakilaan ang ating Diyos. At sa pinakamahusay na paraan, magagawa niya ang kanyang gawain. And in result, makikita ng maraming tao na mayroong Diyos at sa pamamagitan ng kahusayan natin sa ating pagganap ng pagkakatawag ng Diyos sa atin, ay makikita nila na nasa atin ang Panginoon. At sa pamamagitan nito ay ating maipapahayag sa kanila na tunay na tayong tinawag ng Diyos at mayroong Diyos. At sa pamamagitan din nito ay sila na mismo ang magkakaroon ng desire na lumapit sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po na bilang mga manggagawa at kumakatawan ng ating Panginoon ay lagyan natin ng kahusayan. Alamin natin kung paano pa natin madadagdagan ng kaalaman, kahusayan o excellence yung ating ministry. See, ang produkto sa ministry ay ang ebanghelyo, sa the gospel. At ang daluyan kung saan ito dumadaloy ay ang ating ministry at ang gospel o ang ebanghelyo. Ang pinakamagandang mensahe magpakailanman. Ang bawat henerasyon ay nahaharap sa hamon na kailangang tanggapin natin ang banal na salita ng ating Panginoon. At sa ating buhay, gamitin natin, tanggapin natin ang lahat ng mga pagtuturo ng ating Panginoon. Kaya dapat nating paglingkuran ang Diyos na may kahusayan, may pasasalamat, may pagmamahal, may pagtanggap sa Kanyang mga ipinagkaloob sa atin. At magbubunyi ang mga maraming mga tao, maraming mga anghel, sapagkat nahahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. At tayo ay magiging tunay na ganap kay Kristo, you see, kung makikita sa atin ang kahusayan ng ating pagganap ng ating gawain. Kaya Colossians 2 verse 9 and 10, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nasa kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Yun, nakakita kami sa aming pag-aaral, nakakita kami ng maraming mga verses na nagpapahayag tungkol sa excellence. At ito'y kinuha namin at ating talakayin ang bawat isa mga verses na ito upang maunawaan pa natin ng in a greater sense kung ano ang ibig sabihin ng kahusayan o excellence in application to our work, to our lives, and sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung unang-una, nakita namin dito yung Matthew 5 verse 48. You must be perfect just as your Father in heaven is perfect. Maging ganap kayo gaya ng inyong Ama sa langit. Malam niyo mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Diyos at tayo ay mga anak ng Diyos. Tagapagdala tayo ng image ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang carrier of the image and likeness of our God, ay kailangan pong makita sa atin ang katangian ng ating Panginoon. And our God does everything in excellence. Makita natin ang lahat ng kanyang ginagawa ay mayroong kahusayan. At kaya para isang paraan para mabigyan natin ng luwalhati ang ating Panginoon ay pangasiwaan natin ang ating buhay, pangasiwaan natin yung iniatang sa atin na gawain, ang mga talento, ang mga pagkakataon, lalo na yung mga pagkakataon na ibinigay sa atin, ayusin po natin yung ating buhay, ayusin natin yung ating
gawain para po mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi ang Panginoon, ang mundo po ay nababalot po ng kadiliman dahil sa kasalanan. Kaya karamihan ng mga tao, puro problema. Kung marirealize lang natin mga kapatid, na ang marami sa mga suliranin natin sa buong mundo ay ay dahilan ay pangkaraniwan lamang ang galaw natin sa buhay natin. Just come to think of this, if only every person will live a life of excellence, aayusin niya yung kanyang kilos, galaw, pang araw-araw na buhay, meron kayang mga ganitong klase ng problema na aabutin natin? Di ba magiging maayos po ang lahat? Because God is the God of order. Kaya yung purpose po natin sa buhay natin, alamin natin at ayusin natin, mga kapatid. Okay. Alam nyo, kapag tumingin ka sa paligid, pag pumunta ka, kahit saan ka pumunta, mga kapatid, tumingin ka lang sa isang puno, tumingin ka sa iba't ibang mga lugar. Halimbawa, napunta ka sa isang katulad ng mga napakagandang lugar. Di ba makikita mo, ay ang ganda-ganda, alam mo, hindi mo maaalis na talaga merong creator na magiting, na amazing, na lumikha ng mga ganitong mga creation. Kaya, yung buhay natin, we are the carrier of the image of God. Ayusin natin. Makita nawa sa atin ang katangian ng ating Panginoon. At ang unang-unang katangian niya ay mayroon po siyang excellence. Lahat ng kanyang ginagawa po nasa mahusay na pamamaraan. At kaya't mabuting makita rin ito sa atin bilang mga followers, bilang mga anak ng Diyos, at bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. Nabanggit ni Sister Remy yung mga creation na mamamangha ka. Pero pag nasa isang lugar ka lamang, ang tanaw mo lang ay doon sa kinatatayuan mo. Kaya napakagaling ng Diyos. Maski ang tao ay create niya upang maging excellent sa kanyang gawain. Sa pinuntahan naming lugar sa Hong Kong, kung nasa bundok ka lang, tanaw mo lang. Pero nakita namin ang kagandahan ng loob ng Diyos. Nagpagawa ang Diyos sa mga tao ng cable car from the tinatayuan namin. Pupunta ka sa kabilang bundok para ma-appreciate mo yung dadaanan ng cable car. Di ba nakakatuwa? At sa Amerika, yung mga bundok, sa Grand Canyon, masasabi lang na maganda yung Grand Canyon, pero kung wala kang sasakyan para pumunta doon, hindi mo ma-appreciate, hindi ka mamamangha Dahil hindi mo marating. Dahil hindi mo marating. So, nagbigay ng Lord mga sasakyan para makarating mo. Pagdating mo doon mo ma-realize na kamangha-mangha talaga ang gawain ng ating Panginoon. And they were all done in great manner. Excellent. Yeah, Excellent. totoo yan. Wala perfect nga eh. Hindi ka Walang matatakot error eh. maski sumakay ka. Wala ngang error eh. Mga kapatid talagang, alam mo, when you study God, He's just a perfect, an amazing, an awesome God. Na kung yun ang kanyang katangian, and we are created in the image of likeness of God, mabuting makita rin sa atin ang katangian ito ng ating Panginoon. So, hindi ka maaaring hindi mamangha sa mga iba't ibang pagkilos ng ating Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon kaya dapat maging mahusay din tayo sa pagkilos natin. Napapansin ko nga na habang pinag-aaralan ito, alam nyo kapatid, ang una natin tingnan, alam nyo kung ano, yung loob ng bahay natin. Paano tayo kumikilos sa ulang bahay? Paano natin inaayos yung ating bahay? Paano natin inaayos yung ating sarili? Tapos sa kalalabas, pasok ka sa opisina, paano ka gumagalaw, paano ka kumikilos, tapos punta ka din sa church bilang isang manggagawa, paano mo ginagampanan ng iyong trabaho? Oh, there is so much to fix in our lives. Ito kaya nga nakita ko ito kung talagang lalagyan lang natin talaga na kahusayan yung buhay natin, will there be wars?
Merong bang mga away? Merong bang samaan ng loob? Diba? Kung aayusin lang lahat natin, bisan nga napapansin ko nga, bisan nga sa loob ng bahay lang, let's face it, ha? 'Di ba? Yung huhugasan mo na nga lang plato, kung ang lahat nga lang lahat talaga maghuhugas ng plato, walang sisigaw doon na, ano ba? Pwede ba hugasan niyo yung plato ninyo bago matapos kayo? You know, something like that. O kaya nakakita ka ng isang kalat dyan sa loob ng bahay, pwede ba ligpitin nyo na lang? Huwag na kayo umasa na ibang tao pa ang gagawa niyan. You know, pag-aralan niyo po mabuti. Alam niyo, napakaganda talaga. Kung magkakaroon lang talaga ng kaayusan at dadagdagan natin ng kahusayan, yung ating pagkilos o paggalaw, ay napakaganda ng mundong ito. Makikita po natin na ang kadakilaan ng Diyos ay tunay na sumasa ating lahat. Okay. Kasi nakakatuwa, sa kalye sa Hong Kong, magkakalat yung mga tao maghapon. Pagdating ng alas 6 o alas 5 pa lang ng umaga, may mga matatanda na nagwawalis. Mga Chinese. Street sweeper. Street sweeper. Lilinisin niya na yung buong, yung nasasakupan niya. Yung Yung buong ganon. Makikita mo, pag bumaba ka na ng yung hotel, malinis na. Malinis na. Wala ka na makikitang kalat. Yun nga, sabi So ko nga nakakatuwa no? Kung ang lahat ng tao itatapon lang kanilang basura doon sa basurahan na nakalagay lang naman doon, pero ba't gusto pa doon sa kalye ilagay? Di ba? Sa bagay mo para magkaroon ng street sweeper. Pero hindi, napakakalat tingnan kasi. If only just a little more effort, lagay mo na lang dyan sa basurahan, di ba? At kung meron talagang nahulog lang na kalat, di yun lang ang gagawain. So, napakaliit na bagay yung kapatid, pero makikita mo, this is part of excellence in our life. Purihin ng Diyos. Maski na sa oras ng pagdating ng bus, makikita mo talagang 2 minutes, pag sinabing 2 minuto na lang, talagang darating yung bus, darating yung train. Ganon sila kahusay. Ganon ginawa ng Diyos ang patakaran sa kanila. Oo, that is, alam nyo, kahusayan po yun. At ang napansin namin, kasama nga namin si Sister Jen at si Brother Leo, it was their first time to go there. No, all of us, paski kami, we've been there so many times before, we were truly amazed with the transportation system in that country. Kasi napakaayos. Pag sinabi ganitong oras dumadating ang sasakyan, dumadating ang train. Ang train will be opened only for about 30 seconds or the most is 1 minute for the passengers to get into the train. Hindi po yan magdadagdag ng 1 minuto. Talaga pong aalis. Kaya nakikita naman, oy, naku, muntik na maipit. Kasi tumatlagat mo, tatakbo, papasok ko sa train. And the bus will come always and leave always on time. Now, that's a very good system. Kasi ito po ay makakatulong ng malaki para sa kaunlaran ng mga tao at kaunlaran ng bansa. Pagkat lahat ng bawat tao ay may kanya-kanyang mga gawain, may kanya-kanya tayong mga asikasuhin, and time for us is very important. Kaya kung hindi maayos po ang transportation system, so many people will be late. And it will be a great effect sa kabuhayan at sa sistema ng bansa. Kaya naluluwalhati natin ang ating Diyos kapag tayo po ay kumikilos na may kahusayan sa ating buhay. Kaya nga, dito yung 1 Peter 2:9, but you are not like that, for you are a chosen people. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God because you are called out of darkness into this wonderful light. Kaya yung Ephesians 5:1 sa NLT version, imitate God in everything you do because you are His dear children. So yaman kayo ay mga anak ng Diyos, tularan ninyo ang inyong Ama. Okay. Ito naman yung ikalawang verse natin, tatalakayan natin, which is also about excellence. Dito tayo sa sa 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ang salitang work or toil, minention yan sa Biblia 483
480 times, indicating that God considers our work to be very important aspect of our lives. Kaya throughout the scripture, God communicates how important our work is to Him, mga kapatid. Kaya ang pagtatrabaho, work is part of life, and it is meant to be done with positive attitude or with excellence. Be intentional about the way you handle its tasks, and of course, habang ginagawa mo ang iyong gawain, may mga kasama ka na gumagawa rin ng tungkulin, treat each other na with grace and love. Yan ang gusto ng ating Panginoon, because this is how you bring God's glory sa paligid, mga kapatid. Kaya ang talatang ito sa 1 Corinthians 10:31 ay gives an explanation na we should be doing everything for the glory of God. Not just in our respective ministries, man din sa ating trabaho, sa ating bahay, and includes everything na magandang gawain, saan ka man naroon at pakikita mo na ang ma-appreciate ng tao na kaharap mo o kasama mo ang ginagawa mo. So, lahat ng ating gagawin, mapunta ka man sa grocery, mapunta ka man sa isang lugar, sa palengke, and of course, you appreciate the things na ginagawa mo. And of course, you give glory to God. And of course, kung ito'y ginagawa mo ng tama at alam mo na may kahusayan, sino ba malulugod? Of course, unang-una ikaw, and of course, the Lord who gave us the opportunity na magawa natin ang tungkulin na ito, all for His glory. ay nagbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Kaya ang buong kasulatan, nakikita natin, palagi yan na pinaalam sa atin, pinagpapasa sa atin, at itinuturo sa atin na ang lahat ng ating gagawin ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. The excellence, O Lord, our God. So we are encouraged to give God our best in all areas of our lives, sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Well, sometimes, let's look at ourselves. Are we falling short of God's glory in our lives? Tingnan natin, saan ba tayo mahusay? At saan ba tayo nagkakaroon ng kakulangan? So anumang bagay na manipis ang ating kahusayan o mababa ating kahusayan at hindi umaabot sa pamantayan o katangian ng Panginoon, ay ayusin po natin, pag-aralan natin ano pa ang pwede nating gawin. So, meron ka bang ginagawa ngayon na alam mo na maaari mo pang gawin ng may kahusayan? Ano man yan, kapatid, ay inyong alamin. Marami ang mga masasabi nating dahilan, ay kaya lang naman ganito ako, ganito kasi ganito. Hindi, kapatid. Yan po ay isang bagay na dapat ay nasa atin at ginagawa natin. Ang kahusayan, lagyan natin ng excellence. Kasi unang-una nga ay ikaw ang unang masisihan pagkat nakagawa ka ng isang magandang gawain. So hangad natin talaga, kapatid, ang kahusayan. Ito lang dapat na maging pangunahing layunin natin sa pang-araw-araw nating buhay. Anong mang gawain yan, kapatid? Anong mang gawain yan? Kaya dapat tayong lahat, kaya ikaw ay manggagawa ng Diyos o ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, ay mabuting lagyan natin kahusayan ang ating buhay. Sapagkat sa pamamagitan nito ay mabibigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Talakayin natin ikatlong verse naman dito sa Colossians 3:23. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ang Colossians 3:23 and at yung 1 Corinthians 31 na binasa natin ay napakahusay na magkasama ito habang tinatalakay natin ang buhay nating spiritual, habang ginagawa natin ang gawain natin sa ating Panginoon. Pareho itong nagsasabi at magkatulad ang mga bagay na sinasabi nito. Magsikap sa lahat ng iyong ginagawa upang magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. At huwag gawin ito upang makakuha ng makamundong pagkilala. Ito ay isang mahusay na talata upang ilapat
sa isang trabaho na maaring hindi mo gustong gawin, subalit ito ang sinasabi ng ating Panginoon, ano ang susundin mo, ang sarili mo o ang salita ng Diyos? Of course, as a minister and takapagdala ng salita ng ating Panginoon, ito ang dapat nating mabigyan ng kahalagahan na ang salita ng Diyos ay napaka-importante sa ating buhay. Christians should be the best in every industry, a call to excellence. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating binasa mga talata. Our calling is always to share the goodness of God. Kaya nga, hindi mo lang ma-appreciate ang isang bagay, mandi mapapasalamatan mo ang Diyos sa kanyang nilikha using the Word of God sa mga napag-aralan natin tungkol sa Biblia. Lalong-lalo na pag alam natin ang kanyang mga salita dito sa mga salmo na nagpapakilala ng kadakalaan at kahusayan ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin ang sa ating sarili at nakaharap na tayo sa ating gawain, ano ang iisipin natin? Lord, gusto kong tapusin ang trabahong ito. Ito ang umpisahan ko. At pagdating ng hapon, malulugad ako sapagkat tinulungan mo ko sa aking gawain. Yun ang dapat nating maisip, mga kapatid. And of course, ang lahat ng ating gagawin ay binibigyan ng kahalaga ng ating Panginoon. Kaya nga, pagising natin sa umaga, Lord, punuin mo ako ng grasya, punuin mo ako ng favor sapagkat hindi ko magagawa ito. Unang-una kasi, pumapasok sa ating sarili ang napakarami na naman gagawin. Ano naman magagawa ko ng katawang lupang ito? Ay, pagod na ako. Kaya nga, sabi ko kay Sister Remy sa Friday, kailangan makagawa tayo ng lesson para sa Friday, maski galing tayo sa isang foreign trip, malayong lugar, sapagkat yun ang ini-emphasize sa atin ng Panginoon. Bigyan ka ng kagalakan sa iyong travel, bigyan mo rin siya ng kagalakan sa iyong paggawa ng kanyang tungkulin. Ano pa, mga kapatid? Our faith leads us to do good works. Yeah. Meron tayong pananampalataya, mga kapatid. Kaya yung ating pag-ibig sa ating Panginoon ay magdadala sa atin ng isang pagnanasa o pagnanais na tayo ay makagawa ng mahusay na gawain para sa ating Panginoon. Ano mang gawain yan, mga kapatid, maging ikaw man ay nagatapon ng basura o kaya ay pinaghahanda ka o pinagagawa ka ng isang report o kaya ano man ang gawain mo, maging ikaw ay janitor. Minsan nga, pag tinanong mo yung isang bata, ano trabaho ng tatay mo? Narinig ko minsan, tricycle driver lang po. Ay nako, sabi ko nga ganyan, huwag mo sasabihin tricycle driver lang ang tatay mo. Dahil kasi napakahalagang gawain din yan. Dahil siya ay naghahati ng mga pasahero sa iba't ibang lugar. So hindi po natin binibigyan ng isang maliit na pananaw ang mga ganong klaseng gawain. Bagkos, ano man niyang gawain na yan, maging ikaw man ay maging isang leader, o ikaw nga ay janitor, or ikaw ay tricycle driver, o tagawalis lamang, mga kapatid, gawin natin ang lahat ng may kahusayan at baka pagbibigay tayo ng kasiyahan sa ating sarili, lalong-lalo na sa puso ng ating Panginoon. Talakayin naman natin yung isa pa, yung ika-4 nating verse sa Mark 7:37. Sa NLT, and all who heard were completely amazed how well he does everything. They exclaim, he even causes the deaf to hear and the dumb to speak. Sa Isaiah 12:5, praise the Lord in song, for he has done excellent things. Let this be known throughout the earth. Dito, ang mga tao ay namamangha at nakita nila ang kagalakan ng gawin ni Jesus. Ang pinaka-excellent na bagay na magaganap sa isang tao. Kaya nga, ma-appreciate mo lang isang bagay pag nagawa mo na may kahusayan. Pero pag ito hindi mo nagawa ng may kahusayan, ako, masasabi na wala namang kakwenta-kwenta yung ginawa mo eh. Walang kabuluhan ang ginawa mo. Nagpagod ka lang. Nagpakapagod ka lang sa iyong ginawa. So, mga negative salita na maririnig mo. Pero pag nasabi, wow, napakaganda naman ang ginawa mo. Nakakagalak na makita ang ganyang gawain. So, katulad natin mga kapatid, once na inutusan tayo, ginawa natin ang ating tungkulin,
hindi lang natin na-appreciate ang kahalagan ng salita ng Diyos, man din na ihayag natin na mahusay at nakaipasok natin ito sa kaisipan ng tao at naibigay natin ng buong katapatan ang kanyang salita at ito'y namutawi sa atin na may kagalakan at kasiyahan sa ating puso. Kung minsan talaga, alam nyo, napapansin natin ito, meron tayong mga gawain na pangkaraniwan lamang ang ating pagkilos, na meron pang kahusayan na pwede natin gawin. Kaya lang, may mga trabaho kasi minsan ayaw mong gawin di ba? Pagka pinagawa sa iyo, I don't like, di ba? Kaya hindi mo paghuhusayin yung gawain yan. Alam mo, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon at nag-aaral ng salita ng Diyos, we have to realize whatever we are doing, isipin lang natin, ito'y ginagawa ko para sa ating Panginoon. At sa ikalulugod ng puso ng ating Diyos, kailangan paghusayin ko to. Maski hindi ko type tong ginagawa kong ito, mahalin mo na rin yung pinagagawa sa iyo. Dahil kasi, it defines yourself. Ano bang definition sa sarili mo? Are you an excellent worker? Ikaw ba ay gumaganap ng may kahusayan sa iyong gawain? Kaya nung dinala ng mga tao ang bingi sa ating Panginoon, ang gusto lang nila mangyari ay i-pray over yung mga ilay hands lang nila yung may sakit. Ngunit higit pa doon ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ginawa niya, pinagaling niya ang may sakit. Kaya sabi dito sa Mark 7:37, they were amazed. They were astonished. Meaning, namangha sila. Bakit? Kasi nasundan nila ang pagkilos, ang ministry ng ating Panginoon. At nakikita nila kung papaano gumagalaw at kumikilos si Jesus. At nakita nila, He was doing everything in an excellent manner. Lahat ng may sakit, gumagaling. And the way He speaks, and the way na mag-share siya ng banal na salita ng Diyos, ay wala kang makita na flow. Pero anyway, dahil kasi ang mga tao ayaw nila kay Jesus, talagang hahanap at hahanap ng maipipintas nila. But then, dito makikita natin mga kapatid, ang sabi nila, He does everything well. He does everything well in an excellent manner. So dito makita natin kapatid, if Jesus is performing His works in this way, tayo ay dapat din kumilos ng ganoon. Because why? Because we are in Christ. We are Christians. We have in our lives the image of God. Kaya tingnan natin paano ba kumilos ang Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos. Bigyan tayo ng kalakasan at nandyan ang banal na Espiritu na laging handa at tulungan tayo. Bigyan tayo ng karunungan upang magampanan natin ang ating mga gawain na may kahusayan. Okay, dito naman tayo sa Titus 3 verse 14. Titus 3:14, our people must learn to devote themselves to doing what is good in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives. Yes. Dito ay tinuturo na napansin namin ni Brother Leo, lahat ng mga driver ng bus sa Hong Kong, maski double-decker, matatanda na mga kapatid. Ibig sabihin, nagsimula sila sa isang bata pang edad, hanggang dumating sila sa edad na makikita mo talagang matatanda na. Ultimo babae nagdadrive. Oo. Then sabi ni Brother Leo, Pastor, tingnan mo, wala man lang bangga yung mga gilid ng bus. Ibig sabihin, they're doing their job as a driver Alam niyo- with excellency. Oo, Talagang tama ang kumaraan. nakita namin, maski maliit yung kalye. Ay, ang liit ng kalye. Then, of course, magmamamangha ka, I suggest na pumunta kayo from Hong Kong to Macau. From Hong Kong to Macau, alam nyo, double-decker ba yung sinakyan natin? Babae ang driver. Bus driver. Sabi, uy, Leo, Jen, dali, tingnan mo. Babae pala yung driver natin. Ay, oo nga. Ang galing, kapatid. Pag sinabi nilang, the trip is 40 minutes. Ganyan. Hindi ho sumusobra at hindi kumukulang yun. Pag alis sa isang lugar, pagdating, 40 minutes. Kaya hindi ka ba sa oras mo Kasi
tansyado mo lahat yung oras mo. May pupuntahan ka ng ganitong oras. Alam mo naman, tourist ang kanilang mga sakay. Lahat ng taong yan, may iba't ibang lakad yan. When they say the trip is 40 minutes, no, you leave the place at this time and then you go there after 40 minutes. At babae ang driver. Saka ma-appreciate mo yung pinakamahabang tulay na ginawa nila na nakapatong sa tubig, sa dagat. Ma-appreciate mo talaga ang kagandahan loob ng Diyos. We are sharing this because Sineshare we namin sa saw inyo the para makita nyo. excellency Dati of barge the lang work eh. done. The excellency of the work done. So isipin mo na lang, kung hindi yun inayos at ginawa ng may kahusayan, oh my God, baka bumagsak yung bridge. Kasi ang haba niya Talaga. from Hong Kong going down to Macau. And the trip was very smooth. Kasi makita mo ang kahusayan ng pagkilos nila sa kanilang gawain. Uy, teka muna, may birthday, oh. Batiin natin yung mga birthday ngayong araw na ito. November 17, 2023. Happy birthday, Brother Ryan Santos. Happy birthday, Sister Ami Salgado. Happy birthday, Sister Geneva Nuwas. Sister Happy Lauren. birthday, Sister Lauren Oh, Asansa. wow, happy birthday sa inyong lahat, ha. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. At sa araw na ito, birthday ninyo. Be happy. Enjoy your special day. This is a day given to you by God. Repeat. Repeat new song of the week, A Strong Refuge, composed by Sister Seni Radam. The Lord is good when trouble comes. He is a strong refuge, and He knows everyone who trusts in Him. The Lord is good. The Lord is good. When trouble comes, He is a strong refuge, and He knows everyone who trusts in Him. Your word sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Your word sustain me. Your promise revives
victorious right hand. Your word sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Your word sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Don't be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. I will uphold you with my victorious right Purihin ang ating Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Yung nasa Mark 7:32 to 37, maraming ginawang mga pagpapagaling ang ating Panginoong Hesukristo at nasundan ito ng maraming tao kaya sila ay namangha. They were amazed, they were astonished sa kanyang mga pagkilos na ginawa niya ng may buong kausayan. Kaya sinabihan niya sila, huwag ninyong ipagsasabi ito ha, kahit kanino man. Ngunit habang ginagawa ng Panginoon itong mga pagpapagaling at yung kanyang mga iba pang mga gawain tulad ng mga pagtuturo, ay namamangha sila. Patuloy naman ang mga taong pinag-uusapan ang kanyang mga ginawa. Kasi kamangha-mangha naman sabi niya, pero mo, anong klaseng tao ba ito? Pinaparinig niya yung bingi, pinagsasalita niya ang mga pipi. Dito makikita natin mga kapatid, nang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo ay ang mga pagpapagaling yung kanyang ministry ay ginawa niya ito ng mahusay. Siya ang perfectong modelo ng mabubuting gawa. Wala siyang ginawa na basta-basta lang. Hindi pwede sa kanya yung, okay na yan, pwede na rin yan, di ba? Kasi maraming, ito ho ba i-dialogue natin? Okay na yan, tapos ang mangyayari, uulitin mo pa dahil kasi hindi inayos ang gawain. Alam nyo, wasted time yan Yung mga gano'n, pwede na rin yan. Bigyan natin ng matamang pag-aaral at pagkilos ang ating mga gawain. No, our Lord Jesus Christ is very serious sa kanyang mga gawain. Kaya lagi siyang pinag-uusapan ng mga tao. So, ganun din. Kung pinag-uhusay natin yung ating gawain at lalo na sa ating gawain sa ating Panginoon, yung mamamangha rin ang mga maraming tao. At ang mangyayari, pag-uusapan din nila
ang gawain. And then later on, what will happen? Sila na mismo ang lalapit sa ating Panginoon. Sila na mismo ang magkakaroon ng desire na mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya kung meron tayong mga pagkakataon na maipapakita natin ng kahusayan, lalagyan natin ng excellence yung ating gawain, gawin natin. At ito ay nagpapahayag ng patungkol sa ating Panginoon. Dako naman tayo sa Titus 3 verse 14. No? Our people must learn to devote themselves to doing what is good in order to provide for the urgent needs and live not unproductive lives. Kailangan po productive tayo, mga kapatid. Ito yung isang talata mula kay Titus na nagtuturo sa atin na dapat italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti upang matustusan o matulungan natin ang pangangailangan ng ibang tao. Sa pamamagitan ng pagtulong natin sa iba, dito rin mga kapatid, this is such an excellent work, helping and the urgent needs o yung mga pangangailangan ng ibang tao. Ito po ay mahalaga at makikita rin ng maraming mga tao na mayroon palang Diyos na tumutulong sa ating lahat at ito ay naipahahayag sa mabuti at maayos na pagkilos natin sa ating gawain. Sinabi ni Titus na dapat tulungan ng simbahan sina Zenas at Apollo sa kanilang paglalakbay sa misyon. Idinagdag din ni Paul ang isang pagsusumamo or a plea na ang mga Kristiyano ay dapat maging masigasig sa paghahangad ng mabuting gawa, isang bagay na madalas na binabanggit sa liham na ito. Dito sa Titus 1:16, Titus 2:7, Titus 2:14, Titus 3:5, Titus 3:8. Ito po ay particularly na sinadya upang ilapat sa kay Zenas at Apollos at ang pangangalaga na ibinibigay sa kanila ng simbahan ng Crete. Ang mga mananampalataya ng Crete ay inutusan na maging mahusay sa kanilang suporta na inuuna nila yung mga pangangailangan ng mga tao. Ito ay tungkol sa pagtugon sa matinding pangangailangan ng maraming mga tao. Ito, one great example dito is yung the Great Samaritan. Yung 2 Peter 1:3-8 also mentions this idea that living the Christian principle is a way of avoiding unfruitful or wasted living. Marami ang nangangailangan ng mga tao. Kapag tayo po ay tumulong sa sa kanila, lalo na yung talagang nangangailangan, we are actually living an excellent life. You see, we are doing our best to help other people and alleviate their sufferings o yung kanilang mga matitinding pangangailangan. Dako naman tayo, Titus 2:7-8. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. So itinuturo sa atin ng aklat ni Titus na kailangan tayo maging halimbawa sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at magagawa natin sa pamamagitan ng may kahusayan sa pagkakaroon ng integridad or integrity and seriousness sa lahat ng mga bagay. Now, if we are serious and we do our work, nang may kahusayan, with integrity, with seriousness, pakikita po ito ng mga tao. At yung mga sumusubok na sumalungat sa atin ay mapipigilan sila na mangusap ng negatibo tungkol sa ating mga ginagawa. Kaya yung Romans 14:6, do not let what you regard as good get a bad name. Ito naman tayo sa Matthew 5:14-16. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Dito ay tinuturo na kung may kadiliman,
dapat may liwanag na lalabas. Bilang tayo mga ministro ng salita ng Diyos, ang kadiliman nakikita natin sa mga masasamang tao na gumagawa ng hindi mabubuti. Kaya ano ang itatapat natin dito? Yung ating, of course, kanina binasa yung integridad, gawin natin ito na may integridad at makikita natin magliliwanag ang kaisipan nila na hindi maganda ang gawaing masama. Kaya ang isang tao na nabubuhay sa kadiliman, mabubuhay yan ng, kumbaga, walang kahusayan sa kanyang buhay. Mandi pag may nakita siyang gumagawa ng may kahusayan at may integridad, masasabi niya, napakahusay ng taong ito at pinagpala. At kapag nakikita natin na namumuhay ang isang tao na may kahusayan at nakikita natin na ang gawain niya ay nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon, nadadala natin ito. Nahihikayat natin na pumunta sa kaliwanagan at lumayo sa kadiliman. At sinasabi din dito sa atin na i-treat natin ang bawat tao. Kung nakikita natin na hindi pa siya handa na lumapit sa ating Panginoon, unti-unti, ipaliwanag natin ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At makikita natin na sa bawat kilos natin, hindi masasayang. Hindi masasayang ating gagawin, mandi ang kahusayan na binigay sa atin ng Diyos ay may katagumpayan sa mga taong nais natin maibalik ang kaliwanagan sa kanilang buhay. At dito naman sa Philippians 1, 9-11, so that you may approve the things that are excellent in order to be sincere and blameless until the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Dito, anong sinasabi dito sa Philippians 1, 9-11? Sinasabi ni Pablo na sa pagbabalik ni Kristo Jesus, gusto niyang ang mga taga-Pilipos ay maging tulad ng mga punong namumunga sa panahon ng pag-aani. Puno ang mga sanga nito, nag-uumapaw ang kanilang mabubuting gawa para kay Kristo. Ang kanilang buong buhay ay isang saksi sa biyaya ng Diyos, sa kung ano ang tanging Diyos lamang ang makakagawa, ay nakita nila ang kahusayan ng paggawa ng Diyos sa kanilang buhay. Sa huli, nanalangin si Pablo na para sa isang buhay na lumaluwalhati sa Diyos ay para sa kanyang mga tao na pinapastulan. Dito din sa Titus 3:8, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Itong mga bagay na ito na magaganda ay profitable sa mga tao. And of course, habang nagsasalita tayo ng salita ng Panginoon, ito'y pinagkakatiwalaan natin. Hindi ito magiging parte ng ating buhay na walang kabuluhan. Once we declare the Word of God, ito'y may kabuluhan sapagkat unang-una tayo, ang unang binago, at nakita natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. At kapag ito'y nakita natin na nagkaroon ng kahusayan sa ating pamumuhay, ito'y dadakilain natin at papahayag din natin ang kadakilaan ng Diyos sa kanila na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Tumungo tayo dito sa Ephesians 2, verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Notice the work God puts in front of you today. No matter what or insignificant ang pinagagawa sa iyo, do your best. Do your best to your ability. See, pansinin po natin ano ba yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay mataas na posisyon o ito ay maaaring sabihin natin na nasa level ka lang ng medium or middle class na gawa, whatever it is, you see, anumang antas ng gawain ang ibinigay ng Diyos sa atin, ay gawin natin ng ating abot na makakaya.
Ano yung iniatang sa iyo ng Diyos ngayon? So, tingnan natin dito sa church. Sige, ikaw ba'y taga-ayos ng silya? Ikaw ba ay taga-punas ng mga silya? Inihahanda mo yung worship hall for the Sunday fellowship. Ikaw ba'y naglilinis ng kapaligiran? Ikaw ba'y naghahanda ng lesson? Ikaw ba'y nag-aayos ng ating mga electrical na pangangailangan para sa ating mga services? Whatever it is that you are doing, you see, ano man yan, gawin mo ng may kahusayan because we are created to do good works. Now, dako naman tayo sa Proverbs 16 verse 3. Commit your work to the Lord and then your plans will succeed. Now, success in any endeavor, ang katagumpayan, ang kahusayan sa anumang gawain. Ang sikreto, kasama natin ang ating Panginoon. Itaas natin sa Panginoon ang ating gawain. God wants us to partner with Him with our work and not to do it on our own. Don't turn to God. Lumapit sa ating Panginoon. Whatever it is that we have to accomplish, pray to God. Manalangin tayo. Bigyan tayo ng karunungan. Bigyan tayo ng lakas. Bigyan tayo ng direction kung papaano natin ito gagawin. Kaya yung Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. So, ang gawain natin, ang buhay natin, itaas natin sa ating Panginoon. At sigurado tayo, may magandang mangyayari. Okay? Now, there are two practical steps. Ito lang munang inilagay natin to put excellence in whatever we are doing. Ano yung una? Unang-una yung salitang focus, F-O-C-U-S. To value excellence require to maintain focus. Pag pumunta ka sa isang lugar na hindi namasyal ka sa isang lugar, ano ang dala-dala mo? Di ba camera o kaya yung cellphone mo? At ito ay may focus na may square, di ba? Once na pitik ka lang ng pitik at hindi ka nakapokus, pag pangit naman ang pagkakakuha mo, hindi maganda. Pero once na mai-focus mo sa isang lugar na tamang-tama, ma-appreciate mo, di ba? Ganon din ang paggawa sa ating Panginoon. Focus dapat kung ano ang gagawin mo, hindi mo babaliwalain ang gawain na binigay sa iyo ng Diyos. Once na makakita mo na kailangan nakapokus ka sa isang gawain, makikita mo na napakahusay pala na makagawa ng isang bagay na concentrated ka at nakapokus ka sa isang gawain na ipinagagawa ng ating Panginoon. Mahirap minsan gawin ang isang bagay na akala natin ay hindi natin kaya. Pero once na ma-maintain natin ang ating sarili na nakapokus sa isang gawain, madali natin magawa ito. Pag everyday na ginagawa mo, yung dating isang oras, magiging 50 minutes, maging 45 minutes, hanggang pababa ng pababa. At of course, kagaya ng isang sasakyan, nagsimula sa isang hanggang 80 lang ang takbo. Ngayon, tumatakbo na ang isang sasakyan hanggang 300 kilometers per hour. Ganon din, kaya natin gawain ito sapagkat napakabuti ng Diyos upang mabigyan tayo ng isang bagay na focus lamang sa ating ginagawa. And of course, another thing is dedicate time. Ang kahusayan ay nangangailangan ng dedikasyon. Pag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, pag may mga prayer meetings tayo, may mga fellowship tayo, naghahanda tayo ng malaking oras upang paghandaan ito. Of course, kailangan natin ng isang mahusay na Biblia, mahusay na mga yung mga Articles.
Mga gamit natin. mga gamit natin. Kailangan. And of course, unang-una, pag nananalamin ka na, kailangan yung grado ng salamin mo tamang-tama lang sa iyong mata. Pag mababa Ang na ko, hirap kasi mahihilo kapag ka hindi na. tama, Isang eh. oras pa lang, Ang mahihilo ka na. So, sa ating ginagawa, mga kapatid, napakadakila ng Panginoon. Sa musika na lamang, hindi basta-basta gigitara ka lang at pakakantahin mo. Kailangan mailapat mo yung Tamang tunog. tamang tunog, and of course, nakasusunod ka doon sa kinakanta ng mga nganta. Okay. Mga kapatid, we really have to focus on whatever job we are doing. Merong mga tao kasi na gusto nila marami silang ginagawa. And for them, to be able to do so many things, especially at the same time, they think, para sa kanila ay, I'm good. Marami ako natatapos. Marami ako na-accomplish. You see, doing so many things at the same time. But we have to sit down and think, ano ba itong ginagawa ko? We have to focus on one gawain. Tingnan mo mabuti, ayusin mong mabuti, at papaano pa mabibigyan ng kahusayan ang itong ginagawa mo. Kasi kapag marami yan, lalo't kapag sabay-sabay, and they call it multitasking. Now, mayroong mga tao talaga, they do multitasking. But we have to be careful on this. Kasi minsan, hindi ka na nakaka-focus ng mabuti sa ginagawa mo. Ang nangyayari, numinipis ang quality ng iyong pagkilos o paggawa. Bumababa ang quality ng iyong pagkilos o paggawa. Why? Kasi marami ka pang gagawin. Alam nyo, kasunod ng pag-aaral ng ito ay tungkol kay Nehemiah, but hindi tayo aabot. Si Nehemiah, meron kasi siyang, when he built the walls of Jerusalem, marami siyang naging mga kasama na mga trabahador. Alam niya kasi na hindi niya kakayanin mag-isa. So ang ginawa niya ay mayroon siyang kasamang maraming tao at nag-focus siya sa kanyang pinaka-main job. At ginawa rin niya yung mga iba. Kasi kapatid-kapinto yan eh. Ang isang gawain, tingnan mo mabuti paano mo gagawin. At kung nangangailangan ka ng tulong ng ibang tao, you have to learn to share your work or delegate your work to other people. Because excellence in the work that you are doing does not mean na marami kang natapos, marami kang nagawa. Baka ang mangyari kasi numipis at bumaba ang kalidad o quality ng iyong gawain. To the point, ngayon, mapapansin niya ng maraming tao, lalo na ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ngayon, minsan ikaw mismo hindi mo mapapansin, bumababa na yung quality ng iyong performance. Kaya ang mga tao, meron na ngayong masasabi. Dahil nakikita nila na meron ka ng kakulangan ngayon doon sa iyong ginagawa. That's why we have to focus and then learn. Paano ko pa mapapabuti ito. Kaya yung pangalawa, you have to find time to learn about the job you are doing. See, ano ba yung ginagawa mo? You've got to have time to look at yourself. You've got to have time, tingnan mo ang buhay mo. See, papaano ka kumikilos araw-araw. Sometimes it's really very important na tayo po ay tumahimik, umupo, mag-meditate, at magdasal sa ating Panginoon. Lord, how else can I put excellence in this life which you have given to me? Oh yes, you have given to me so many things to do, but you have to be with me. Samahan mo ako. If there is a need for you to share your work with other people, that you may be able to put excellence in the job that you are doing, then it has to be done. Pag-aralan po natin mabuti, mga kapatid, ang ating gawain para mabigyan natin ng kaluwalhatian ang puso ng ating after all, we are created in the image and likeness of God. And that image and likeness of God is what?
is perfect yan. Yes, we may not be perfect, pero bigyan po natin ng kahusayan ang ating buhay. At itaas natin sa Panginoon, itangi natin ang pangalan ng ating Panginoon sa buhay nating ito. In Jesus' name we pray. Amen. Close. Kasi pagdating natin kay Nehemiah, itatalakayan natin yung salitang teamwork. Napakahalagang salita nito na talagang hindi natin magagawa ang isang bagay kung patuloy lang natin ginagawa ito mag-isa. Kailangan mag-share, i-share sa kapwa natin, magkaroon tayo ng unity na gawin natin at nakapokus tayo sa isang gawain at yung vision na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Nehemiah is, pag marami kang binasa mga commentaries, alam mo, he is considered a great leader. Ang tanungan dito is, paano nagawa ni Nehemiah with excellency ang iniatang nagawain sa kanya ng ating Panginoon? Sundan nyo, mga kapatid, next week ay pagpapatuloy natin ito. How did Nehemiah did his work with excellency? So maganda pong pag-aralan natin, pagpapatuloy po natin next week. Closing prayer tayo. Maraming salamat po, Lord, sa kagandahang loob na pinagkaloob mo sa amin at sa mga salitang i-share namin, Lord. Tunay na nga na magagawa namin ang aming tungkulin sa tulong mo at laging nakapokus sa mga salita mo. Hindi sa amin sariling kadakilaan, hindi sa amin sariling kapakinabangan, mandi all for your glory. Kaya sa anumang gagawin namin, Lord, tulungan mo po kami. Ang aking mga kawang manggagawa, patuloy mo kaming ingatan at bigyan ng kalakasan. Ang iyong salita ay manatili sa amin at bigyan mo kami ng wisdom at karunungan na siyang magbibigay kaukulan sa kagandahang loob na binibigay mo sa amin. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Everyone, have a nice day. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the